lang. Bakit? Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi mamamayan ng Pilipinas? Ayun nga. Kasi ang requirement, Filipino citizen. Opo. Nagtatago ka sa Canada para mapilitan kang umuwi, kinansela yung passport mo. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na Pilipino, hindi ba? Wala makapipigil pa sa kanya kung siya maghain na kanyang Certificate of Candidacy bilang mayor uli ng Bamban Tarlac. Sa palagay ko, sapagkat wala namang, kaya nga tinatanong ko sa inyo kung may nagpasya na kung meron ng isang final and executory na desisyon Opo. na isa'y natanggalan na ng pagka-Pilipino. Usapan din ngayon, Kong, ay itong nabanggit ng mga abogado ni Alice Guo. Na si Alice Guo, Jen, mukhang narinig yung pinag-usapan natin noong isang araw sa programang ito. Na dahil sa sobra sang pinasikat ng Quadcom at saka ng Senado, Kong, Baka tumakbo senador. mukhang yun nga yung gusto. mukhang yun nga ang Yung nga nangyari. sinasuggest namin. Pero ang sabi po ng kanyang mga abogado, ang inihahanda nila ay magre-re-election bilang alkalde pa rin ho ng Bamban Tarlac. Pero sa kasalukuyan, ito po ang isang pinag-uusapan ng mga netizens, social media, kung bakit naman ngayon tatakbo? Pwede bang gawin yun? Ito na may usapang legal lang. Bakit? Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi mamamayan ng Pilipinas? Ayun nga. Kasi ang requirement, Filipino citizen. Opo. Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi Pilipino? Meron na? Sa citizenship, Kong, mukhang wala pa. Ang latest lang po kanina, kinansila na ng DFA yung kanyang pasaporte. Yun po ang Grounds na ba yun, Kong? sabi ng Department of Foreign Affairs. Kinakansila po yung kanyang Philippine passport. Hindi naman ibig sabihin kinansela yung Philippine passport. Halimbawa, ikaw, nagtatago ka sa Canada para mapilitan kang umuwi, kinansela yung passport mo. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na Pilipino, hindi ba? Tama naman, Pagka maganyang question ng nationality. Kasi ang dapat na gumawa ng hakbang dyan, kaukulang hakbang, palagay ko yung Solicitor General, di ba? Ayun. Sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. At siguro naman, baka gustong patunayan naman ng isa na, hindi po ako alien. Ako po ay ako po ay Pilipino. Ayun nga, Ayun. Pero doon sa aspeto ng citizenship, parang wala pang sinampang kaso sa kanya at kung talaga bang napatunayan na siya nga. Kasi naninindigan siya na siya ay Pilipino, Kong Di ba? Si Alice Guo. Kaya nga, yung lahat na nagsasabi na hindi siya Pilipino, sila yung merong burden of proof na magpatunay na hindi siya Pilipino. Okay. Ngayon, makakarating kayo sa korte sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. Dapat merong magsampa ng kaukulang aksyon para sa ganun, yung kanyang pagka-Pilipino ay mawala sa kanya. At kapag hindi ka na Pilipino, hindi ka na makakatakbo sa halalan. Ayun nga. O ngayon, yung pagkamamamayan niya, halimbawa, hindi pa naman na-establish na nawala sa kanya. Yung kanyang pagiging residente sa Bamban ay nananatili namang taga-Bamban siya. Ang katotohanan niya, pinayagan siyang tumakbo na mayor ng Bamban. Noong nakaraan, Baka nga gusto niyang tumakbo uli. Ayun nga. Saka na lang nila pag-usapan kung saan mapupunta yung kanyang hakbang na yan na gagawin. So wala kung pag-uusapan ay legal, walang makapipigil pa sa kanya kung siya maghain na kanyang Certificate of Candidacy bilang mayor uli ng Bamban Tarlac. Sa palagay ko, sapagkat wala namang, kaya nga tinatanong ko sa inyo kung may nagpasya na kung meron ng isang final and executory na desisyon na isa'y natanggalan na ng pagka-Pilipino. Doon sa punto na yun, parang wala pa rin akong naririnig. Dun po sa statement naman ng COMELEC na kasi ang daming nagpapile dyan, gaya na sinabi mo, na mga COC, yung iba ay tatakbo ng pagkasenador. Pero kasi dati tanggal ng COMELEC Basta sinabi nila ito, walang kapasidad tong mga kampanya. Pero ngayon, ang sabi na ng COMELEC, hindi na pwedeng tanggalin nang dahil lang sa mahirap yung tao dyan. At walang kakayahang mga kampanya ng nationwide dahil meron ng online media, Kong. Hindi kasi, meron naman kasing
batas kasi na kinakailangan mapatunayan mo na ikaw ay may kakayahan Aha. na mangampanya Aha. at ipakita mo sa mga botante na meron kang matibay na plataforma. Ayun. Yun din naman ang inihingi sa bawat kandidato. Ngayon, kung ang paraan ng paglapit mo sa kanila ay may pag-aalinlangan kasi baka hindi ka man lang makapunta ng Mindanao dahil wala ka namang pamasaheng papunta roon. Oo nga pala, no? Ay kikilatisin ka. Paano mo itataguyod ang iyong pangangampanya? Paano magiging seryoso ang pangangampanya mo bilang kung ano man ang posisyon na kanyang inahangad? Aha. Kung yung means naman ng pagpaparating ng plataforma mo at kung sino ka para makilala ka, Oo. ay nasa balag naman ng alanganin Ayun. at maaaring hindi mo mapatunayan. May batas kasi. Aha. So sa batas talaga tayo babagsakan. Ngayon, doon pa lamang sa pati yung certificate of candidacy mo, yung COC, may mga tanong doon. Opo. Oh, may mga tanong doon. Ikaw ba ay nahatulan na? Aha. Ha? Ng ganito, ganyan. Moral turpitude, di ba? Oo. Oh, may sagot doon, yes or no eh. Yes. Oh, ngayon, siguro, ang pinakamaganda ron, babantayan mo yung mga nakonvict na siguro. Ganun ho ba? Ay lalo na ngayon kasi ipapublish po ng COMELEC sa website dyan. Oo. Yung mga COC. So ang COMELEC ang gusto ay ang mga tao tingnan nyo yung COC na mga kandidato dahil baka merong makalusot dyan na hindi naman pala dapat tumakbo. Kayo na ang mag-ulat, mag-report sa COMELEC. Oo, kasi palagay ko ang COMELEC naman merong kakayahan na kasi ang sa korte meron tinatawag na judicial cognizance. Okay. Halimbawa, Opo. hindi mo na kailangang patunayan yun eh. Aha. Halimbawa, yung November 1, kailangan pa bang patunayan na sa kalendaryo natin All Saints Day yata nakasulat. Doon sa... Halimbawa, yung January 1 ay New Year's Day. Aha. Judicial cognizance yung mga yan. Yun palang tawag. Alam nga namang ikaw ay sasabihan pa ng court, patunayan mo nga kanya na ang January 1, New Year's Day. O kukuha ka lang ng kalendaryo, ito po, Iron. Ito po ang katibayan. Ngayon, baka ang ibig nila sabihin, may mga tao namang kilala nila na hindi nakapasa sa ibang pamantayan. Alam ba, may mga convicted na ganyan. Opo. Ang ibig ba nila sabihin, hintayin muna nila na manalo yung pagkatapos at saka mayroong mag-question. Dapat sana, dapat sana, i-screenin na nila. Yes. Di ba? Kasi yung may kaalaman na tungkol dito. Opo. Oh. Pero doon sa punto ng dual citizen, Kong, di ba meron tayong mga issue dyan dati na dual citizen Na Pag dual citizen, hindi pwede. Nasa batas naman yun eh. Kailangan okay. i-renounce mo yung isa. Yung isa. Oo. Hindi mo pwede yung dalawa yung pagkamamamayan mo. Kasi pagka ikaw ay tatanggap ng tungkulin, ang requirement is 100% allegiance. Ayun. Paano magiging 100%? Yung kalahati, Kung dual citizen ka, no? Kalahati, taga Nigeria ka, halimbawa. Opo. Hindi ba? O kaya naman, mamamayan ka ng Malta. O kaya, Kazakhstan. Opo. Kailangan mo 100%. Yun ang inihingi sa'yo eh. Dahil susumpa ka pagka ikaw ay nanalo, di ba? Pero Pananagutan ko. Pero ano ho ba yan, Kong? Sabi, moto proprio power ng COMELEC na sila ang dapat ay may complainant po yun kapag ka ganun. Sa aking palagay, dapat, lalo na yung kilala nila. Yan, opo. So, they can take cognizance of the fact na, halimbawa, itong isa convicted, halimbawa, Opo. o yung isa dual citizen. Kasi mga sikat na tao, halimbawa, maliban na yung hindi mo naman hindi mo kilala, Opo. na kinakailangang patunayan pa yon. Pero yung halimbawa, public figure naman, napag-aminan na talaga na siya pala dual citizen. Sa isang nakita na nagsalita. Opo. Abay, kinakailangan vigilant naman sila. Alam nga namang payagan mong lumaban pagkatapos pagka na-elect ang sasabihin nila. Aba, yung kanyang legal impediment ay tinakpan na sapagkat ibinoto ng tao. Hindi naman po pwede yun. Yun na nga. Para ba yung doktrina ng Aguinaldo Aguinaldo case? doctrine, opo. Hindi dapat applicable yun doon. Palagay ko, kung mo ikaw ay
ikaw naman ang binigyan ng kapamahalaan Ng sa COMELEC, pagsasagawa ng tunay at tapat at malinis na eleksyon. Kasama na dyan yung pagrebisa mo Oho. at pag-screen mo doon sa mga hindi karapat-dapat sapagkat may alam ka na kaagad. Oho. Kasi, Para sa akin, ha? Opo. Well, kasi may alam akong narinig ako dati na parang may conviction na ng moral turpitude at saka dual citizen pa eh. Paano yung ganun, Nelson? No, kaya nga, hindi pa magiging vigilant yung COMELEC. Kilala naman ng tao yun, di ba? Ang kailangan, vigilance, hindi ba? Ayun. Ay, kasi ang hinihingi nila ganito. Opo. Aba, wala akong nag-complain eh. Yun na nga. Oh. Ay, kailangan motu proprio on its Motu own. proprio pa, oho. Ang sinasabi natin. Kasi may kaalaman ka eh. Ayun. May kaalaman ka na itong taong ito, halimbawa, merong isang lumaban. Alam mo naman at mapapatunayan mo sapagkat alam mo eh. Opo. Dual citizen pala siya. Dapat doon pa lang. Magkaroon ka na ng desisyon. Ayun. Di ba? Oho. O lalo naman kung convicted ka. Oho. Sa issue po ng